Mapagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong Brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, pagbabahagi, pag-comment, pag-like, at iba pang mga suporta ninyo para tayo sabay-sabay na lumago, espiritual at maging mabuti sa isip at bumait sa mga gawa natin dahil napakabait ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sabayan niyo ako mga kapanalig sa dasal ni Dr. Mike Murdock. Dear Jesus, I believe that you died for me and rose again on the third day. I confess I am a sinner. I need your love and forgiveness. Come into my heart. Forgive my sins. I receive your eternal life. Confirm your love by giving me peace, joy, and supernatural love for others. Amen. Great is thy faithfulness. Scriptures at quote. Ito po. Nasa Proverbs chapter 30 verse 8 mga kapanalig. It says, give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me. Sabi ni Benjamin Harlan sa Great is thy faithfulness ay ito po. Write your blessed name, O Lord, upon my heart. There to remain so indelible engraved that no prosperity nor adversity shall remove me from your love. Ang indelible po ay sa isang hindi mailalayong paraan. Ito po ang quote. Contentment is realizing that God has already given me all I need. Ulitin po natin ang sabay-sabay yan, mga kapanalig. Ang pagiging kontento is realizing that God has already given me all I need. Salamat po sa pagsabay sa akin, mga kapanalig. Unahin kaagad po natin ang napakagandang ibinahagi ni Kuya Romy. Shoutout sa iyo, Kuya Romy, Sister Jean, at sa inyong lahat. Pati kay Bilas Glenn na patuloy na nagko-comment. 2 Corinto chapter 10 verse 4. Ika-10 kabanata versikulo 4 sa 2 Corinto. Ito po, sa halip ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Yun ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagtaas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Bago ko po ituloy itong mga napakaganda pang binahagi ng ating Kuya Roby, ay ngayon po ay episode 96, November 14 sa libro ni Sarah Young, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng ating Panginoong Hesus. Jesus Calling. Ang title po ng episode 96, Maglakas loob na makita mo sarili mo gaya ng kung paano kita nakikita. Tatalakayin din natin ang the lessons, the Bible, the Maxwell Leadership Bible, which is nasa Exodus pa rin tayo, Exodus 10. Attitude, my way or the highway. Ano yung ibig sabihin ni John C. Maxwell dyan? Malalaman po natin. Ito po ang karugtong
ng binahagi ni Kuya Romy De Vera Cruz, ang aking napaka-galing na Kuya Romy, panganay namin magkakapatid sa lahat. Siya ang nagpasok sa akin sa Kawasaki Motors Philippines way back September 1989. Opo, September 1989. Ako'y 18 anyos pa lamang noon. At marami akong natutunan sa Kawasaki Motors Philippines. Napadala ng 7 beses sa Japan, technical training. Dahil ang Kawasaki Motors Philippines, ang mother company niya ay Kawasaki Heavy Industry, KHI kung tawagin, sa Akashi City. Malapit po sa Kobe, Japan po ito. At 2 hours the floating airport sa Akashi City, na the floating airport kung tawagin, tinambakang dagat po yan na naging airport. Napakahusay ang pagkagawa sa airport na yan. Salamat sa Panginoon, salamat kay Kuya Romy na nakapagtrabaho ako ng 20 taon sa Kawasaki. Yan ang una at huli ko sa Pilipinas, sa Kawasaki Motors Philippines. Na-assign ako sa mga iba-ibang section tulad ng painting, sa logistics, which is warehousing po yan sa Kawasaki, at sa machining. And then nakapag-train din ako ng bahagya sa engine line ng Kawasaki Motors Philippines at sa Kawasaki Heavy Industries. Ito po ang karugtong, mga kapanalig. Salamat, Panginoon, sa buhay ng walang hanggan na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat, O Jesus, na sa iyong kamatayan upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po ito ni Beloved Bishop Broderick Pabilio, TV Maria Philippines. Kayo po ay inaanyayahan ko kung gusto nyo lumagong espiritual at kayo po ay Katoliko. Tagalog po ang mga social media platforms ng Catholic dyan po sa TV Maria, Gaibang Pari, Obispo, yung sariling programa ni Bishop Broderick Pabilio na Less is More, napakaganda rin, at saka yung First Things First. Ito naman, galing pa rin kay Kuya Romy sa quote ni Father Jake Arada. Napakahusay na pari po ito sa Maynila. TV Maria Philippines today. Opo, today, November 14. I have come to serve. Nagpunta ako para nagsilbi, kasi past tense ang binanggit po rito. Serve, not to be served. I came as one who serves and one who gives his life as a ransom for all. Yan po ang salita ni Lord Jesus Christ sa ating lahat, mga kapanalig. Yes, sa ating lahat, mga kapanalig. And then ito pa, kay Father Jake Arada, tanggapin natin ang paanyaya ni Jesus na tularan siya upang magpatuloy ang ugnayan natin kay Jesus. Sabayan niyo po ako, mga kapanalig. Ulitin po natin to na napagandang misahe ni Father Jake Arada. Tanggapin natin ang paanyaya ni Jesus na tularan siya upang magpatuloy ang ugnayan natin kay Jesus. Kay Father Jake Arada pa rin na binahagi ni Kuya Romy, service for Jesus is a matter of life and death. Galing pa rin kay Kuya Romy ito, Psalms chapter 25 verse 5. Lead me by your truth and teach me, for you are the God who saves me. All day I put my hope in you. Sabay-sabay po tayong ulitin to natin, mga kapanalig, dahil repetition, opo, ang pag-uulit ay the mother of skills. Repetition po, repetition. Ito po, lead me by your hand, by your truth, and teach me,
for you are the God who saves me. All day long I put my hope in you. Noong isang araw, weekend, na-capture ko ang isang picture sa Facebook. Lahat daw ng problema may solusyon. Pero ano daw ang gagawin natin sa solusyon sa problemang ito? Anong solusyon na maiisip natin? Tayo ay nakalambitin sa puno. May ahas na tutuklaw sa atin doon sa sanga na ating kinakapitan. Ang puno ay halos kalahati ng napalakol. O, ibig sabihin, pwede itong matumba anytime. Sa lupa ay nandun ng leon. At sa tubig naman, nakababagsakan ng mama na nakasabit sa puno, na habol-habol siya ng ahas, parang tutuklawin na sa picture, ay ang buhaya, dalawang buhaya ang nag-aabang. Pero dun sa kabilang pangpang, ay mukhang island yun, yung nandun sa kabilang pangpang, na kailangan niyang tawirin. Pero paano ang gagawin niya? Yung ahas ay tutuklaw na sa kanya. Nakalambitin sa sanga, na okay naman ang sanga sa picture ay mukha namang matibay. Pero yung puno ay napalakol na, kalahati halos na eh. Or may git kalahati ng napalakol. So anytime pwedeng matumba ito sa bigat ng mama. So pagka nahulog siya, ay kakainin siya ng buhaya. Pagka sa lupa naman, nandun ang leon. Kaya wala siyang pupuntahan talaga. So ano ang gagawin? Sabi ng iba, huliin yung ahas ng isang kamay, and then itapon sa buhaya. And then lumangoy dun sa kabilang pangpang na walang mga masamang nakaamba dun sa picture. Pero ang huli ng aking atensyon ay ang sagot ng ating kapanalig na si Brother JC. Sabi niya, parang sinasabi ng picture na wag na nating paabutin ang buhay natin sa ganitong senaryo. Bago natin maalala na talagang Diyos lang ang solutions. Ang solutions, hindi lang solusyon, no? Hindi lang isang solutions. Solutions, kasi S ang ginamit niya eh, ng katinuan natin sa buhay kung paano i-handle ang buhay, patakbuhin ang buhay, kung paano patakbuhin natin ang buhay para maiwasan ang ganyang kalagayan na super gipit sa buhay. Salamat sa paalala, sabi ni Brother JC. Napakaganda, ano po? Babasahin ko pa ng isang beses para manood sa atin, mga kapanalig. So, talagang wala ka nang tatakbuhan dun sa sitwasyon eh. May ahas dun sa taas na lumalapit na sa'yo, tutuklaw na sa'yo, nakalambiting ka sa sanga, ang buhaya ay nakaabang, ang leon naman ay nakaabang din kung sa lupa ka pupunta. Halimbawa, mag-aalatarsan ka at sa lakas ng braso mo at lakas ng loob mo, sa lupa ka pupunta, although nakalambiting ka lang sangang nilalambinitan mo, ay nakatapat halos dun sa buhaya. So, wala ka na talagang pupuntahan. Kaya napakagandang pagninilay-nilay po ito, mga kapanalig. Kaya ito po, parang sinasabi ng litrato na wag na nating paabutin ang buhay natin sa ganitong senaryo. Nagipit na, wala na talagang mapuntahan. Isang pagkakamali mo sa ahas ay pwede kang matuklaw, mamatay ka sa kamandag. O makabitaw ka, pagod ka nang nakalambitin, doon ka naman sa buhaya. At wala ka rin pupuntahan doon sa lupa na kinaruroonan ng puno dahil nandun ang leon. So, kung ma-imagine niyo ay talagang napakahirap na senaryo po ito. Bago natin maalala na talagang Diyos lang ang solusyon ng katinuan natin sa buhay kung paano patakbuhin
kung paano ipamuhay ang ating buhay para maiwasan ang ganyang kalagayan na super gipit sa buhay. Salamat sa paalala. Napakaganda pong pagdinilay-nilay po natin yan na galing sa great wisdom ni Brother JC. Si Brother JC ay napakatagal nang nag-aaral ng salita ng Diyos. At marami po natututunan dyan pag siya ang kausap ko. So, papuri sa Panginoon. Maraming salamat, Brother JC. Ito na po ang episode 96. Maglakas loob na makita mo ang sarili mo gaya ng kung paano kita nakikita. Sa binase ni Sarah Young po yan. Dahil Bible scriptures po ito, apat para naging mensahe ni Lord Jesus Christ sa ating lahat. Una po, nasa Psalms chapter 34 verse 5. It says, they look, tumingin or nakatingin, they look to him and were radiant, and their faces were not ashamed. Ang pangalawa po ay nasa 2 Corinthians chapter 5 verse 22. It says, chapter 5 verse 22 or 21, sorry po. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he made him who knew no sin. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Ang pangatlo ay nasa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. It says, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. And then, panghuli, nasa Galatians. Nasa Galatians po. Chapter 5, verse 25. It says, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kung tayo ay namumuhay na kasama na may Espiritu, na kasama ang Holy Spirit, tayo raw ay maglakbay sa ating buhay na kasama ang Holy Spirit. Yan po pagkakaintindi ko po dyan para lalong manuot sa atin ang napakagandang scriptures po. Ito na po ang message ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. Opo, sa atin lahat. Episode 96. Maglakas loob na makita mo ang sarili mo gaya ng kung paano kita nakikita. Pagnilay-nilayan po natin yan, mga kapanalig, para manuot sa ating lahat. Bask, B-A-S-K. Ang ibig sabihin po niyan ay magpainit. Bask in the luxury of being fully understood and unconditionally loved. Dare to see yourself as I see your radiant in my righteousness. Ulitin ko. Dare to see yourself as I see your radiant in my righteousness. Cleansed by my blood. Cleansed by my blood. I view you as the one I created you to be. The one you will be in actuality when heaven becomes your home.
It is my life within you that is changing you from glory to glory. Rejoice in this mysterious miracle. Thank me continually for the amazing gift of my Spirit within you. Try to depend on the help of the Spirit as you go through this day of life. Pause briefly from time to time so you can consult with this Holy One inside you. He will not force you to do His bidding. Bidding po ay to do what's one is told or ordered to do. Sino po tinutukoy ni Lord Jesus Christ dito? He will not force you to do His bidding. Si Holy Spirit po yan. But He will guide you as you give Him space in your life. Walk along this wondrous way of collaboration with my Spirit. Wondrous ay nakakamangha. Ang bus ay magpainit. And then ang miracle, siyempre, alam na po natin yan, himala. At ang radyan ay nagliliwanag. Ito na po ang ating pagnilay-nilay, mga kapanalig. Magpainit sa luho ng iyong pagiging pagkatao, sa buong pagkatao mo, at alalahanin mo ang aking walang katapat na pagmamahal. Wow, alalahanin mo na maunawaan mo ang walang katapat, walang hanggan na aking pagmamahal sa iyo, anak. At maglakas loob na makita mo ang sarili mo gaya ng kung paano kita nakikita. Wow. Madalas mga kapanalig, huminto muna tayo dyan sa istansa na ating kababasa lamang. Madalas, nalilimutan natin ang ating identity. Yes, ang ating identity. Ano po ba ang identity natin? Dapat lagi nating maalala na anak tayo ng kataas-taasang Diyos, na greatest possession niya tayo, tinawag niya tayong kaibigan, at tinubos niya tayo sa kanyang sariling dugo, mga kapanalig. So, yun ang dapat nating ilagay sa ating isipan at lakas loob na makita natin ang ating sarili kung paano tayo nakikita, kung paano tayo tinuturing ng Panginoon ng mga Panginoon at the King of Mercy. Madalas kasi nalilimutan natin na mahalin natin, na patawarin natin ang ating sarili. Kung nauubos na po ang pagmamahal at pagpapatawad natin sa ating sarili, hindi na natin may bibigay yan sa iba dahil napakalinaw ng English motivation quote na you can't give what you don't have. Hindi mo maibibigay ang wala ka, kapanalig. So dapat mapuno tayo ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng pagiging mahabagin din natin sa ating sarili. At kaibigan natin dapat ang ating sarili. Sinabi na rin yan ni Max Ehrmann, be friendly to yourself. Yes, be friendly to yourself. Ito po ang kadugtong, mga kapanalig. Maglakas loob na makita mo ang sarili mo gaya ng kung paano kita nakikita sa aking righteousness, sa aking kadakilaan, na binanlawang ka, nilinis ka ng aking dugo, sabi ni Lord Jesus Christ. At nakikita kita kung paano kita ginawa at para maging doon sa
ibinigay ko sa yung talento at mga abilidad pag didiin ni Lord Jesus Christ na isang taong makakagawa ng mga kamanghamanghang bagay dahil ginawa kitang the greatest possession ko. At ang langit ay siyang magiging iyong tahanan. At ayan ay buhay ko na nananahan sa iyo at nagpapalit mula sa luwalhati hanggang luwalhati. Magalak ka sa misteryosong himala na ito at pasalamatan mo ko ng tuloy-tuloy sa lahat ng mga ipinagkaloob ko sa iyong kamangha-mangha at ang aking spirit o ang aking espiritu ay nananahan sa iyo. Kaya subukan mong dumepende ng todo-todo sa akin at humingi ka ng tulong sa espiritu sa paglalakbay mo sa buhay mo sa araw na ito. Huminto ka sandali. Sa madaling sabi, huminto ka sandali mula dyan sa ginagawa mo at konsultahin mo ang banal na espiritu na nananahan sa iyo. Hindi kanya pipilitin na gawin ang isang bagay na para sa kanya. Na hindi kanya pipilitin na uutusan na gawin ito na labag sa kalooban mo. Pero tuturuan kanya, poproteksyonan kanya, igaguide kanya. Kung bibigyan mo siya ng espasyo, ng pagkakataon, ng oras sa iyong buhay. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ sa pagtatapos niya, maglakad ka kasama ang nakakamanghang espiritu ko na nakikipag-usap sa aking espiritu. Na nakikipag-usap sa aking espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Napakagandang episode 96, November 14. Libro ni Sarah Young. Ito na po ang susunod nating topic. Attitude. My way or the highway. Correction po dun sa sampung plake or 10 disasters ay 10 yan. Hindi po 10. Nagkamali po ang inyong kapanalig na si Nico at patawarin niyo po ako. Nagkamali po, hindi ko po sinasadya. Nung reviewin ko ay siyam. Ito po yung siyam na ginawa ng Panginoon sa Egypt. Pero matigas ang puso ng hari ng Egypt. Una, ang tubig ay naging dugo. The first plague, waters become blood. Nasa Exodus chapter 7 na po yan. And then pangalawa, the second plague, frogs. Punong-puno ng palaka ang Egypt. Hindi pa rin natinag si Pharaoh. And then pangatlo, lice. Mga kuto, mga bedbugs. And then number 4, flies, mga langaw, bangaw. And then, panglima, livestock disease, mga sakit ng livestock, mga animals. And then, number 6, boils, mga bukol sa katawan. And then 7, hail. Ang hail po ay umuulan ng parang jolen. Kung tayo ay naglaro ng jolen, umulan ng ganun. Hail. Dito po sa Canada,
hailstorm po. Kaya pagka nasa daan ka, pagka nag-hailstorm, lalo na pag nagpapalit ng seasons, usually pag nagpapalit ng seasons, spring or winter to spring, and then summer to fall, ay umuulan po ng matigas na yellow, hail. Parang Jolene siya. Na pagka bumabiyahe ka, kailangan kong tumigil kasi mas malakas ang pwersa, mas mababasag ang windshield mo at mga dent ng sasakyan mo ay malalim. So, kailangan tumigil. Yan po ay pang-7, pero hindi natinag si Pero. Then, pang-8, locust. And then, pang-9, yan ay darkness. And then, death of the firstborn announced. Ito na po tayo sa attitude, my way or the highway. Ang ating pagninilay-nilay o in your notes, mga kapanalig, si John C. Maxwell ay punong-puno ng wisdom. Parang kapanalig natin si Jesse. Tagal na nag-aral ng salita ng Diyos, pinamuhay ang salita ng Diyos. Mula pagkabata, itong si John C. Maxwell ay lumaki sa napakagandang tahanan, maka-Diyos na tahanan ng kanyang Dad Melvin ay pastor at mabuting may bahay ang kanyang nanay at tapos sila magkakapatid. Gitna, pangalawa, si John C. Maxwell. So, makinig po tayo mabuti, isulat natin ang mga bagay na dapat nating isulat na alam nating makakatulong sa ating buhay at para bigyan ng pasasalamat, papuri ang ating Panginoong Hesus. Exodus chapter 10 verse 1 to 29. Tanong ni John C. Maxwell, does the greatness of a nation automatically make its ruler great? Ulitin po natin ng sabay-sabay. Does the greatness of a nation automatically make its ruler great? Pharaoh Simb, parabagang na past tense po ito, to think so. Not only did Pharaoh rule with absolute power, yes, with absolute power, he also displayed absolute arrogance. Super arrogante itong Pharaoh na ito. He thought of himself as a god and demanded that the others see him the same way. Super arrogante itong Pharaoh na ito, itong hari ng Ehipto sa panahon ni Moses. At inisip nitong Pharaoh na ito, itong hari nito na ang kanyang sarili ay Panginoon. Siya ay Diyos. At idiniman niya, ipinag-utos niya ng naituring siyang Diyos, nakapareho ng turing niya sa sarili niya. Ito po ang pagdudugtong ni John C. Maxwell. How ironic that the wealth of a nation, along with its power, came into Pharaoh's possession through the hand of the Lord's servant Joseph. Genesis chapter 47. Ang yaman ng Egypt ay hindi naalala ng Pharaoh na ito sa tagal ng panahon ni Joseph. Maraming panahon na nagdaan na hindi nalimutan na si Joseph at hindi na maalala ng sumunod na hari ng Egypt na ang galing na kayamanan ay galing sa servant ni Father God in Heaven na si Joseph the Dreamer. Pinaalala na dito Genesis chapter 47. But years pass, and when another servant of God approached another man sitting on the throne of Egypt,
an ugly confrontation erupted. Sa paglipas ng mga napakaraming panahon, at mayroong lumitaw na another lingkod ng Panginoon na si Moises, at iba na ang nakaupo sa Egypt, at nagkaroon ng napakapangit ng konfrontasyon na umusbong sa dalawa, kay Moses at sa Pharaoh. Pharaoh reveals his arrogant character through his defiant response to Moses' request that he let the people go into the wilderness to worship their God. Defiant ay mapaghamon. And ang sagot ni Pharaoh rito, "Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord," sabi ng hari ng Egypt kay Moses, "nor will I let Israel go." Exodus chapter 5 verse 2, mga kapanalig. Sino yung Panginoon na yan? Hindi ko kilala yan. At hindi ko palalayain ang Israel na palalabasin ko sa aking bansa, sabi niya. Ito pa ang karugtog, mga kapanalig. Ang Pharaoh's pride lead to arrogance. Ang mapagmataas na ugali ng hari na ito ay talagang naging arrogante ng todo, at ang kanyang pagiging arrogante and his arrogance to rigidity, katigasan, and his arrogance to rigidity in time, his heart became stone cold and hard. So, sa pagka-matigas nitong hari na ito, natingin niya sa sarili niya, siya ay Diyos, at hindi na raw kilala ang Diyos, at talagang buo ang desisyon niyang hindi niya palalayain ang Israel, kasi yun ang hiling ni Moses sa utos ni Father God in heaven, ay naging super tigas at malamig ang puso nito, na hindi makumbinsi, talagang disigido na hindi talaga niya palalayain ang Israel, na hindi niya pagbibigyan ang hiling utos ng Panginoong Ama sa Langit. Ito pa, he could have written a song. Ito, he could have written a song, My Way or the Highway. Dapat daw nakapagsulat ito ng napagandang song ng pabagat ay My Way or the Highway. Google nga natin yan, mga kapanalig. After natin itong ma-discuss ang topic na ito, after ng podcast na ito na episode 96, ano yung My Way or the Highway. Sa totoo lang, hindi ko alam yung kanta na yan, pero yan po ang sinulat ni John C. Maxwell na nilagay niyang title, My Way or the Highway. Of course, the Israelites choose the highway and headed for the promised land. Talagang kitang-kita, sigurado ang pinili ng mga Israelites ay highway, hindi yung my way ng talagang super arroganting hari ng Ehipto. Hindi niya naalala na ang kayamanan nila ay galing sa lingkod ng Panginoong na si Joseph. Kung maalala niyo yung panahon ni Joseph, di ba? 10 years of plenty and 10 years of famine. So doon yumaman ng todo-todo ang Egypt dahil napaghandaan nila sa panaginip ng mabuting hari ng Egypt noong panahon ni Joseph. Of course, the Israelites chose the highway and headed to the promised land, leaving Egypt with their pockets stuffed with Egyptian gold, and Pharaoh's way lead his army straight to the bottom of the sea.
Napagandang pagnilay-nilayan nga natin to mga kapanalig. Ang mga Israelites ay pinili ang highway at talagang dumiretso sila sa Promised Land, although naging 40 years ang kanilang paglalakbay at ang mga Israelites ay nakapagbulsa pa ng mga ginto ng mga Egyptian. At ang hari ng Egypt ay nalunod sa Red Sea. Yan po ang ating napakagandang episode 96, mga kapanalig. At maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, at lagi natin tatandaan, God is forever in control. Opo, God is forever in control. God bless everyone. Bye-bye now.